Andito ako sa bahay na Sir Mio, hindi ko na-expect na nag-propagation siya ngayon. Meron siyang ginagawa. Ay, ano yan, JR? Ano ginagawa mo dyan? Di mo na... Natapon to, nagulat ako sa... Grabe. Ito nagano ko ng lupa kasi maglalagay ako. Kumbaga later kasi propagate ako ng mga stem cutting na maswerteng halaman sa 2026. So, I'm preparing myself para i-list down yung top 10 lucky houseplant, feng shui houseplant ng 2026. Yes, kasi nasa June na tayo. Malapit na talaga yung isang buwan, di ba? Kaya 2026 ngayon ang iyong lucky plans for the year 2026. Kaya tingnan natin, ito yung mga, kung paano siya mga halaman ko. Halaman niya. And of course, ito yung lupa. Anong combination ng lupa yan? Ito siya. Anong combination yan, Jay? Yung lupa na to is meron siyang powderized rice, halipa, kaunting ipa, meron din siyang yung powderized charcoal, then yung eggshells, yung mga puti-puti, loam soil, at the same time, vermicast. Ito lang siya. Wow, galing. Galing mo mag-alaga ng halaman. Kaya ko lang siya yung ratio ng lupa na gagamitin ko. Kumbaga mix siya. Soil mix ang tawag doon. Oo nga alam ko Kaya tinamang healthy po Then mayroon ako nagustuhan dito na halaman na alam ko na very memorable sa iyo at very remembrance. Alam ko rin yon. Naalala ko yon. The last time nakita tayo sa kay Luya Babies, di ba? At saka yan na ba yun? Ito na siya yun. Ang dami niya ng bunga. Focus mo. Ay, diba? Ano ba yan? Malit lang yun. Malit siya dati. So, kaya siya tumangkad ng ganyan. Nilagay ko siya dito. Ay, malaking lagayan niya. Container. Hindi ko alam na napapalaki pala yan ng ganyan. Ano ba tawag dyan? Cherry leaf tree or plant. Ang dami niya ng bunga. Ang dami ng... Kinakain ba yung bunga na yan? Yes, kinakain siya. Lalo na itong mga leaves niya. Sabi ni Ma'am Eva, hindi ko pa siya natatry pero pwede siyang gawing curry leaf tea. Pwede, try natin. Sige, try natin yan. Try natin mamaya. Mamaya, dami niyang bunga. Dami bunga. Swerteng halaman to. Yes, sa lucky plant. Lucky tree siya ng 2026. Kaya wag kayo magpapawala. Nakakatuwa dahil meron siyang supling. Ito. Ito siya. Ayun. Yung mga maliliit na yan. So, napaparami siya sa seedlings. Ito siya. Seedlings lang pala. So, simula nung nagkaroon ako na yan, maraming blessing talaga yung pumasok sa aming bahay. Hindi siya nawala. May sinabi nga sa akin na hindi ko malilimutan na yung halaman na yan ay para lang talaga sa'yo. Diba, remember, binigyan kami isa-isa. Unfortunate yung halaman na bigay niya sa akin. Hindi ko siya na dahil ang likot ng pusa or something hindi siya napalagos, pero ikaw ay napalaki mo. Napabunga mo pa, ayan So ito siya, ganito yung color green yung niya, yung parang sa fruit, pero pag siya nag-mature na ito. So itong part na to kukunin ko later kasi may mga may mga seeds siya, so ipapatuyuin natin siya. Then I'm planning to propagate even more. Bibigyan din kita kapag Sabi kay sending my best regard kay kay Ma'am Eva Paraga. Shout out pala sa'yo. I hope na mapanood mo tong vlog namin ni today. Yes, alam ko naman. Kaya nga sabi ni-invite na ulit tayo pumunta doon para may bigyan ka naman halaman. Kaya lang nakasando lang ako. Okay lang pampay nagpa-for-free nag-gardening ka ngayon Kaya nakasando lang tayo sa bahay. And then ano pa yung better remembrance sa'yo na binigay ng mahal mo mga kaibigan? Binigay din sa akin to ng aking kaibigan. Nakalimutan yung pangalan niya. Parang basket. Yes, basket plant siya. Basket plant siya. Kalisha, ang kanyang botanical name. Ito kasi tignan mo, isa lang yan dati. Yes. So, ang mapapansin mo, dumadami siya. Yung pinaka, niya, sa may pinaka-branch, siya nagpo-produce ng panibagong plantlets. Ayan siya. Napakaganda siya. Wag kayo magpapawala kasi napakaganda. Ayan Pwede siyang gawing landscaping siya. Ang ganda. So, maswerteng halaman din siya. Then, dito, nung time, last year kasi nakita ko, pumunta ako sa garden ni Ate Jo. Shoutout pala sa'yo. Napamulaklak niya. Ito, ang bango. Namumulaklak yan? Yes, napakabango ng bulaklak niya. Talaga, namumulaklak to. Diswerte daw kapag namulaklak. Talagang swerte nung basket.
Yan, ang mga basket kalimitan plant. sa mga halaman na maswerte kapag napamulaklak, ibig sabihin may paparating na biyaya, blessing, Kaya or papapala. Kaya kapuno ng biyaya. Yes. So, syempre, yung mga blessing na yun, para hindi maputol yung mga cycle ng abundant, overflowing blessing is talagang magbabahagi ka. I-share mo yung blessing, whether it's small or big. Ito, kaya napakaganda niya talaga. Gusto ko rin. Katulad niya. Ito yung pangalawa. Kasi una yung curry leaf tree plant. Oo. Saka ito yung Calicia fragrance or tinatawag na basket plant. Napakaganda niya. Pwede siyang gawing pang-decor. Bahala ito pang-decor pwede na siya. siyang Nakikita ko gawing yan. centerpiece din siya. Aesthetic display sa ating bahay. Yes, ang galing! At sino ba yung pangatlo mo na yung mga preni mo na nagbibigay sa ng halaman na napalago mo? Ito, kaso wala pa siya ito. Ano Dalawang yan? tangkay ito. Ito yung Philodendron Brazil. Ayan ba yun? Ayun siya. Maliit lang siya. Tangkay lang hiningi ko sa kanya kasi wala pa ako neto. Ang ganda kasi heart shape. Oh, heart shape nga. Saka variegated na siya. Nakita niyo po, ang ganda. Ang ganda niya. Danda. May usbong na siya. Ayun siya. Baka mausog mo. Ayan. Napakaganda. Kasi hindi daw pwede galaw-galawin niya kapag papatubo mo tatampo. Nakakatuwa kasi hindi ko inaasahan na magiging successful yung propagation ko ng isa rin siyang parang hanging plant ng 2026. Hanging plant ba yan? Ito is Philodendron Brazil. Napakaganda. Maliit lang yung kanyang dahon. Kumbaga kapag meron ka neto, kasi ang hugis puso is mo simbolo ng kalinisan siya. Ng heart shape, it also mimics the fire element of feng shui. Yes! Kumbaga siya rin na nagbabalance ng both energies na hindi maganda at ng maganda. Kaya lahat ng philodendron is maswerte sa 2026. Lahat ng mga binabahagi ko is based on my research. Ito yung pangatlo. So, I'm planning also na ilipat to kapag mas dumami pang kanyang mga dahon at yung supling or suloy. Ayun siya. Then, daming halaman. Ang gaganda. Then ito, alam mo to? Ano ba yan? Ito. Devil's backbone or matiisin. Parang mayroon akong ganyan. Ang ka neto, madali lang siya. Kasi lahat ng mga common na Lucky Feng Shui house plants ng 2026 is talagang pangkaraniwan or payak lang siya. Ito siya, Devil's Backbone. Alam mo ba, sa Tagalog yan, luha ng ano yan? Luha ng dalaga. Talaga? Hindi kasi kapag, parang something ganon, ibig sabihin, mga dalaga yan, tingnan mo, di ba kapag kinat mo yan, parang something na maluluha, kapag naputol mo yung yung lumuluha, may dagta siya. Luha niya yon. Ibig sabihin, para sa mga, hindi ka talaga makapag-asawa. Ay talaga? Gamit yan, nag-ano yan, kapag mga single man, single woman, lahat. Single man? Yes, hindi ka makapag-asawa dahil meron kang ganyan. Dahil masabi-sabi daw yan. May siya gawing bouquet, ayun. Kakasala. Kaso Makati siya. Makati siya. Ang ganda. Kasi maganda siya. Matiisin kasi kahit hindi siya diligan, wala siyang dilig. Yes. How many weeks? 2 to 3 weeks ay talaga mag-thrive or mag-survive siya. So madali itong alagaan. Propagated din siya by means of stem cutting. Yes. Stem cutting. Yes, I know. Ay, napakaganda. Ito yung pang-apat. Pang-apat. Then ikot sa pa tayo. Ikaw, ano bang gusto mo malaman? Dito. Hello, dito. Parang meron Ito siya. Ano yan? Ito naman is... Ay, alam ko yan. Alam mo yan. May ano yan, siya, bumubunga siya. Yes, bumubunga. Lumalaki siya dito na parang orchid na puno. Lucky tree din to, hindi siya nawawala every year. Parang siyang puno talaga. Ito yung tinatawag na Pachira aquatica. Anong tawag na sa Tagalog? Tagalog, wala siyang Tagalog na translation, pero mas kilala siya bilang money tree. Money tree siya, Pachira aquatica, ayun siya. Nagbubunga ba yan? Nabumulaklak? Alam ko na mamulaklak. Namumunga siya. Yes, Matangkad na matagal. Siya. Binigay ito ng aking kaibigan. Oo. And nilagay ko siya dito. So I'm planning also to transfer this in a large container para mas lalo siyang tumangkad. The more nas malaki sa lupa, mas lumalawak siya. Ito yung kadalasan makikita mo sa mga business, sa mall, sa lahat ng usually mga nakita ko yan, negosyo at bahay at workplace. Correct. Nakita ko yan minsan na nakaano siya, nakaalagaan ko siya mabuti. Magandang gawing yata yan. At sinasabi nila Tats na kapag may 8 na leaves, 8 leaves, super swerte. Kasi sabi daw 7. 7 lang kalimitan eh. Kailangan gawing pa 8. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laging 7. Pero pag may nakakita ka ng 8 daw, baka kailangan mag-8 yan. 1, 2, 3, 4. Laging 7, wala kasi lucky 7 yan, girl. Pag may 8, ibig sabihin pwede kang mag-wish. Oo nga. Sige, mag-wish ka na.
Wala kang makita. Wala pa. Ay, siya laki. Pachira aquatica siya. Yes. Then ito, ang ganda yan, Taj. Ito rin, pang-anim naman ito. Anong to? Ito yung ay, ang ganda ng kulay. Marble photos plant. Variegated din siya. Ang ganda. So, wag yung mapapawala. One of the varieties, cultivars, at types siya ng photos plant. Kahilera siya ng golden photos. Katulad nito. Yan. Ito yung golden photos. Yes. Ayan siya. Then, ito yung Queen Marble. Yes, variegated siya. Ang kapagkakaiba is malaki yung mga dahon niya compared sa golden photos. Yes, ang ganda Considered siya as money maker, lahat naman money magnet, at napaparami siya by kaya means of stem cutting. Kaya pala nakita ko yan, minsan sa sala, tapos merong nakalagay, yung ano niya, minsan nakatubig sa bowl na parang sa fishing bowl. Yan. Ang ganda, diba? Ayan, okay. Ngayon 2020, 2026, anong dapat namin gawin katulad mong garden plantito na para maingganyo kami magkalaman, and of course, anong technique para maging lumago at maging healthy katulad ng mga halaman mo. So sa mga travelers, Tadeo, kumbaga I encourage them na pumili sila ng mga halaman na minimal caring lamang ang pwedeng tanim or maalagaan nila. Kagaya ng ganito, ito snake plant. Kalimitan sa mga or sansevieria, kalimitan sa mga travelers. Alam ko, lalo na sa mga worker na kagaya ko, kumbaga kung we're planning to have a garden, see to it na pumili tayo ng mga plants na minimal caring lang siya at walang dilig. Kasi kawawa naman yung mga halaman kapag hindi natin siya nadidiligan. Yes. Kumbaga kailangang alagaan ng mga halaman. So, I suggest if you're planning to have a garden, start with snake plants, mga sansevieria, dahil kadalasan wala silang dilig for they can survive without water. For about 3 to 1 month. Yeah. Then, anong napala to sa'yo, yung bilang paghalaman mo, pag-garden mo, sa buhay mo, na positibo? Ang laki ng naitulong niya. Kumbaga maraming blessing, naging maaluwan, siksik-liglig na blessing ang dumating sa aming buhay. At tunay na mga halaman talaga pampaswerte nito. Kumbaga kapag naalagaan mo sila, sila'y magbabalik sa iyo ng blessing in return. Kumbaga sila'y gumagawa ng paraan para mapunta sa iyo mga blessing. Kumbaga, disclaimer ha, hindi naman po ibig sabihin na kapag may mga halaman kahit hindi ka na magtatrabaho, kailangan po natin ng sipag at syaga. Pero ano lang at number one sa lahat is yung manalangin, tumawag tayo sa taas. And of course, enjoy planting kasi mga halaman is talagang nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating. Ayan, maraming po salamat kaya nakaka-good vibes dito. Kaya in-encourage ko po kayo, katulad Sir Mio, na mag-garden para po maging tayo plantito o kay plantita para po sa ikaganda rin po ng ating buhay, relaxation, and siyempre yung mga money plant, mga ganyan, swerte rin sa atin. Kaya thank you very much, Sir Mio, of course, sa mga nasabi mo kanina, si Ma'am Eva, si Ate Josie, na kilala ko naman talaga sila. Kaya, bye-bye! Bye-bye! Thank you so much!